to the point na para bang, Diyos ko, and then, ang hirap bumangon sa umaga. Lalo pa ngayon taglamig dito sa US, San Francisco. And it's been cold lately. Talagang climate change. O katulad niyan, 58 degrees ngayon dito sa amin. Normally, this is supposed to be like 65, 66, 67. 58 degrees. O, diba? Ang lamig. Kaya, pero we just have to be, make the best of it, diba? Kasi syempre, pag ikaw ay nasa edad ng ganito, parang di naman sa reality check lang naman tayo. O pakatotoo na lang tayo, diba? Kasi syempre, nabibilang na yung time mo dito sa planet Earth, no? Syempre, sabi nga nila, una-unahan lang. Pero, ganun pa man, we just have to make the best of it and we just have to be happy every moment of it. Don't waste time. Do the things that we want to do and do the things that we need to do, diba? Bago tayo kunin ni Lord. Ay, para bang lalo ako na-depress ata. Ano ba yan? Let's change topic. Anong magandang pag-usapan? I'm looking forward sa magiging buhay ko sa Pilipinas. Pero, napag-isip ko din na siguro, just going to weigh in on how my life is going to be there. Siyempre, hindi ko rin alam kung what's my capability of living there. Siyempre, si Mr. K nandito, diba? Parang ang lonely ata naman nun. Ay na naman, na-depress na naman ako. Ano ba yan? Siyempre, ang husband ko nandito, tapos ako nandun, diba? Pero siguro, yung my first 2 months ko siguro, okay lang kasi malilibang pa ako dahil dami kong aayusin. Punta ako sa NSO para i-declare yung aming marriage dyan sa Pilipinas. Tapos, para mapalitan ko yung aking mga last name sa aking mga IDs, sa mga bank accounts, sa, sa all kinds of things. So, yun ang aking kabibisihan on my first couple of months, or sana isang buwan lang mabisi ako ng ganun, no? Tapos tingnan natin kung anong mangyari. Baka pag nainip ka, balik na ulit dito sa US, diba? Tingnan natin. Tsaka gusto ko talagang I want to do a little bit of, kasi nagawa ko na yan dyan sa Pinas nung this last couple of times na umuwi kami, na budget ko talaga yung kung magkano yung budget mo sa pagkain. Now alam ko na kung magkano magiging budget ko sa mga electricity, tapos gusto ko talagang mag-aral dahil gusto kong mag-bake sa Pilipinas, kasi alam niyo naman ang pagkain sa Pilipinas ay mabili yan, mga pagkain na so gusto ko talagang mag-aral, and I want to take the opportunity now that I'm no longer going to be working. I want to be at school for baking and pastry, but school dito yun sa US, doon ko lang gagawin sa Pilipinas kasi nga online siya. O diba, ang ganda nun, bongga, diba? Kaya medyo namili na ako ng mga gagamitin ko sa pagbe-bake, no? Lahat na little gadgets, medyo binibili ko na unti-unti para madala ko, mabitbit ko sa Pilipinas. I'm kind of like somewhat excited but then nervous kasi hindi ko alam kung anong magiging kasi I've never been in the Philippines on my own for longer than kahit na sabihin mong 2 weeks lang na ako lang mag-isa, no? Hindi pa nangyayari yan. Always lagi kong
dito, iba yung dun sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas, medyo geographically, hindi ko pa alam ang pasikot-sikot, no? At saka, but as far as bilihin, I'm not so dumb naman about that. Alam ko kung anong mahal, anong hindi, you know? But so kaya medyo nervous ako na para bang ano yung excited din, no, ganon. Pero excited ako kasi I've loved to do healthy living din, no, kahit nasabi mo matanda na ako, dapat nga ngayon pa kinakain mo fresh, kasi dito sa Amerika hindi mo magawa yung ganun eh. I mean, I guess you can in some ways, pero katulad ng mga baboy, karne and everything, isda, they're all frozen. Honestly, I'm telling you, all my life I've eaten frozen food. You know, nung napangasawa ko na nga si Mr. K, then doon ko lang na-realize na yung mga fresh na baboy, karne, manok, isda, no, especially fish. And I love fish. Kaya yung fresh fruit, fresh vegetable, diba? Talagang ang nasa isipan ko, I will be doing a lot more healthy living sa Pilipinas kasi I have all the gadgets in the world, no? From lahat ng kitchen gadgets, no? I have everything. So dyan mo mabibili mas syempre kasi dollar earner ka nga, so dyan mabibili mo lahat, no, even to the top brand, diba, na hindi ka gagastos ng napakamahal. But then I might be wrong, hindi ko rin masabi. So yun nga, so I hope na maging more excited ako, pero right now parang like right at this moment nagsasalita ako nito and I'm thinking out loud, parang ang antiyan ko bumaliktad kasi syempre yung mga nare-realize ko ngayon ko lang na para bang na talagang sumasagi na sa iisip ko, no? Magiging masaya din ako, kaya lang syempre gusto ko kasama ko rin si Mr. K, pero yun nga sa kaanuhan namang dahil hindi pa nga siya pwede at saka kailangan pa nga niyang mag-work kasi for one thing health insurance, tsaka bata pa si Mr. K para compared to my age, pero hindi naman ganun kabata. Anyways, so ganun nga, so titingnan natin. But I want to put myself a little bit more excitement to my retirement. Pero parang naudlot, no? Naudlot kasi ang dami ko na-realize ngayon. Parang ngayon ako natatauhan. Like the reality is like, it's making me realize what my life after retirement would be. Ninenervyos ako at some point, para bang ano kayang mangyari sa buhay ko. Sana talaga walang major na mangyari, no? Walang major changes. Meron maging major changes, pero sana in a good way, not in a bad way. But syempre hindi naman natin maaalis na hindi tayo mag-isip na in a bad way, diba? Kasi syempre it's better to expect the worst than not at all. Ganun lang. Yun nga, excited ako, and plus I wanna be in my house. Ever since na binili namin ang bahay namin since 2015, hindi pa ako nakatigil ng matagal sa bahay ko.
The longest I've been was 3 weeks. So I've never been in my house for the entire whole month. OMG! Wow. That stupid truck. Anyway, so yun lang ang ano ko, ang ninenervyos ko, yung being at my house by myself for the longest than 3 weeks, no? I wanted to think positive. I know I will enjoy, kasi I enjoy naman. The longest that I've been in my house for 3 weeks, I fully enjoyed. And by that 3 weeks, noon pa lang ako nakakapag-adjust ng oras, and then pabalik na ako sa Amerika. So this time, maa-adjust ko talaga yung time ko, yung time zone ko, kasi nga, I will be there longer. I will really try to be there longer than 4 weeks. Other than that, yun ang aking ano, syempre, medyo kailangan budget and everything, kasi nga, syempre, meron pa akong bills na babayaran dito. At the same time, when I'm in the Philippines, may babayaran ka pa rin, di ba? Kasi nga nandun ka. So, ay, nakaka-nervyos na, nakakatakot. But all my life, I've always taken the risk with a head-on. I've never, I always face reality with 100% full support of my whole body, mind, and soul. And of course, I brought up my 3 children on my own. So siguro ito, ano lang to, kaya mo yan, Mrs. K. So sana nga, no, I really hope. I'm not losing confidence. I'm just, because I'll be living in a different country, which is the Philippines, and it's really hard. Yun lang ang akin talagang magiging problema, kasi all my life, mas matagal akong tumigil dito sa States kesa sa Pilipinas. Pero ngayon, medyo na-adapt ko na, no, at some point. Pero minsan, frustrating lang kasi nangyayari, kasi nga ang Pilipinas ay, there's some things that need to be changed, but it's hard, diba? Yun lang. So, thank you sa pakikinig nyo. Maraming salamat. At kung may mga suggestion kayo, please don't forget to comment below. Binabasa ko po talaga yung mga comment nyo. As long as it is positive comments. Pagka negative na yan, hindi nyo ako maaasahang mag-reply sa inyo. So, sana naintindihan nyo yun. Positive vibes lang po sana tayo. Maraming salamat, at huwag po kayo magsasawang sumuporta kay Mrs. K at sa aking Facebook account at sa YouTube. Thank you!